Ang dalawa sa pinakamagaling na mga aktres sa kanilang henerasyon sa Philippines show business. Iba't iba man ang timpla ng kanilang galing sa pag-arte, ay patuloy pa din sila minamahal ng kani-kanilang mga tagahanga. Marami na silang napatunayan sa pag-arte at patuloy silang gumagaling sa bawat araw. Ano nga ba ang naipundar nina Angel Locsin at Marian Rivera? Siya si Marian Rivera Gracia Dantes, kilala sa pangalan na Marian Rivera. Ipinanganak noon August 12, 1984 sa Madrid, Spain, kay Francisco Javier Gracia Alonso, isang Kastila, at Amalia Rivera, isang Pilipino mula sa Cavite. Ang kanyang mga magulang ay nagpakasal at kalaunan ay naghiwalay noong siya ay 3 taong gulang, pagkatapos ay dinala siya ng kanyang ina sa Pilipinas kung saan siya lumaki. Gayunpaman, ang kanyang ina ay kailangang umalis upang ipagpatuloy ang kanyang pangako sa trabaho sa ibang bansa at siya ay ipinadala sa kanyang maternal na lola sa Maragondon, Cavite. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa elementarya at mataas na paaralan sa St. Francis of Assisi College, at nakakuha ng Bachelor of Arts in Psychology degree mula sa De La Salle University das Marinas. Pagkatapos ng graduation, nagtrabaho siya sa isang mental institution sa Mandaluyong kung saan nagbigay siya ng gamot at nagsagawa ng mga pagsusuri sa mga pasyente. Hinabol ni Marian ang ramp modeling sa kanyang elementarya na mga taon pagkatapos bilang TV commercial model para sa Skin White Lotion, Skyflakes Biscuits, at iba pang mga label. Ginawa niya ang kanyang unang supporting role film appearance sa Enteng Kabisote 2, Okay Ka Fairy Ko noong 2005. Siya ay kilala sa kanyang mga paglalarawan ng mga pangunahing tauhang babae at mga tungkulin sa mga romantikong drama. Kabilang sa kanyang mga parangal ang 2 FAMAS Awards, 5 PMPC Star Awards para sa telebisyon, 1 PMPC Star Awards para sa mga pelikula, 11 Box Office Entertainment Awards, at 1 Cinemalaya Independent Film Festival Award, kabilang ang mga nominasyon mula sa Asian Television Awards at Metro Manila Film Festival. Noong 2020, pinangalanan siya ng Forbes Asia na isa sa mga pinakamaimpluwensyang Filipino celebrity sa Asia Pacific. Dahil sa kanyang sipag ay marami na din siyang mga naipundar para sa sarili, hanggang sa siya ay ikinasal sa kapwa-artista na si Dingdong Dantes. Kakalipat lang ni Marian at asawa nitong si Dingdong sa kanilang bagong bahay noong 2022. Naitayo ng ilang taon, pero 2 dekadang pinagsikapan ng bahay. Pinaghahalo ng 3 palapag na bahay ang kaginhawahan at aesthetic sa mga wood elements at swimming pool nito. May mag-agarang sasakyan din si Marian, ang Audi na may kasamang mabigat na tag ng presyo. Bukod sa mag-agarang sasakyan ng kanyang asawa, noong 2013, ay nagkaroon din siya ng luxury car na Mercedes-Benz GLK 220. Si Marian Rivera ang may-ari ng Flora Vida, isang negosyong nagbebenta ng mga floral arrangement, gamit sa bahay, at damit. Ang floral arrangement, sinimulan ni Marian ang Flora Vida sa pamamagitan ng pagtitinda ng mga floral arrangement. Kasama sa kanyang mga produkto ang mga napreserba at pinatuyong bouquet, mini bouquet, at DIY kit. Ang homeware, pinalawak ni Marian ang Flora Vida upang isama ang homeware. May clothing line din si Marian. May nagsasabi na sold out na ang mga item mula sa kanyang clothing line sa loob lamang ng 3 araw. Walang nakakaalam sa saktong net worth ni Marian, ngunit ayon sa ibang website ang kanyang net worth ay estimated na $15 million, o 885 million pesos. Kasama ang kanyang mga kinikita sa Instagram, business, endorsements, pagiging aktibo sa show business at lahat ng kanyang social media platform. Patuloy ang tagumpay ngayon ng actress, ang kanyang sipag at galing ang nagdala sa kanya kung ano siya ngayon. At patuloy itong sumisipag sa bawat araw lalo na't mayroon na siyang sariling pamilya. Siya si Angelica Locsin Colmenares, na mas kilala sa pangalan na Angel Locsin.
Siya ay ipinanganak noong April 23, 1985, sa Santa Maria, Bulacan, kina Angelo at Emma Colmenares. Ang ama ni Angel ay isang swimmer na nakakuha ng bronze medal nang manalo ang Philippine team noong 1954 Asian Games sa Manila. Siya ay noalay sa kanyang ina hanggang 2007, at may kaugnayan sa isang marangal na pamilya sa Marawi, Lanao del Sur, sa pamamagitan ng kanyang mga kamag-anak sa ina. Siya at ang kanyang mga kapatid ay pinalaki ng kanilang ama. Nag-aral siya sa mataas na paaralan ng University of Santo Tomas High School, kung saan siya ay miyembro ng varsity swimming team. Sa panahong ito, siya ay nakita sa running errand sa SM City North EDSA ng isang talent scout, na nagayos para sa kanya na mag-audition para sa mga patalastas sa telebisyon. Pagkatapos ng high school, hinabol niya ang pag-arte at dumalo sa mga workshop sa ilalim ng talent management arm ng ABS-CBN na Star Magic. Hindi siya matagumpay na nag-audition para sa isang papel sa teen series na Gimmick, 1999. Siya ay nasa show business ng halos 2 dekada, nagsimula sa kanyang karera bilang isang commercial model bago lumipat sa mundo ng pag-arte. Sinimulan niya ang kanyang karera sa pag-arte noong unang bahagi ng 2000 sa pamamagitan ng paglabas sa mga sumusuportang tungkulin sa screen. Nagkaroon siya ng kanyang pambihirang tagumpay bilang avian human hybrid protagonist sa fantasy series na Mulawin, 2004, bago gumanap bilang titular superhero sa Revelo Comics Universe series na Darna 2005. Siya ay madalas na itinuturing ng mga kritiko bilang isa sa most sought-after leading ladies sa pelikula at telebisyon sa Pilipinas, at nabanggit bilang isa sa mga greatest movie actresses sa huling dekada ng Yes Magazine. Siya ay kilala para sa kanyang mga dramatikong tungkulin at pagpapakita ng mga pangunahing tauhang babae at mythological character sa pelikula at telebisyon. Siya ay tumanggap ng iba't ibang mga parangal, kabilang ang 4 na Star Awards, 3 FAMAS Awards, 2 Box Office Entertainment Awards, at 1 Luna Award. Noong 2007, ipinakita ni Angel ang kanyang bagong 16 na milyong piso halaga ng kanyang 2 palapag na bahay. Ang malawak na ari-arian na maaaring ilarawan bilang Mediterranean sa estilo, ipinagmamalaki ang 6 na silid, isang maluwag na garahe na may 2 sasakyan, at iba pang mga kontemporaryong tampok. Ipinagtapat ni Angel na ang pagkakaroon ng sariling bahay ay mas lalong nagnanais na manatili sa loob ng bahay para makasama ang kanyang pamilya na, syempre, ay bihira dahil sa kanyang mahigpit na schedule. Matapos ibahagi sa publiko ang kanilang pag-iisang dibdib, ipinakita na ng mag-asawang Neil Arce at Angel Locsin ang kanilang tinitirahan na sila mismo ang nag-interior design. Sa kanilang pinakabagong blog, ikinwento ng dalawa na dati ng pagmamay-ari ng pamilya ni Arce ang tahanan at pinaayos na lamang nila. Sa loob ng bahay, mapapansin ang iba't ibang mga painting at artwork na nakapalibot dito lalo na sa high-ceiling reception area nila. Mismong si Angel umano ang nag-design sa loob ng tahanan upang makatipid. Karamihan din sa mga bagong gamit ng mag-asawa ay nabili lamang ng aktres at host sa mga local online store. Hindi pa na ipapakita ng dalawa ang kabuuan ng bahay ngunit na ipakita na nila ang iba't ibang parte ng kanilang bahay. Ibinahagi rin ni Angel na ibinenta na niya ang pinakamamahal na sasakyan na Hummer H2, matapos ang matagal na panahong pangangalaga rito. Parang siya yata iyon unang babae sa Pilipinas na nagkaroon ng Hummer H2, ginagamit niya ito sa lahat ng kanyang teleserye noon. Tandaan niyo pa ba kung paano siya gumawa ng mga headline 21 taon na ang nakakaraan? Ibinaste niya noon ang kanyang 1970 Chevrolet Chevelle para makinabang ang mga biktima ng Super Typhoon Yolanda. Noong una, gusto ng aktres na ibenta ang kanyang vintage car sa isang direct buyer, na ang mga nalikom ay mapupunta sa Sajap Kapamilya Foundation. Matapos siyang pangalanan ng PEP at Top Gear bilang Good Samaritan, kinumpirma ni Angel sa kanyang panayam sa defunct show na Chris TV noong November 2013, na siya nga ang may-ari ng kotse, na parehong modelong minamaneho ni Dwayne The Rock Johnson sa pelikulang Fast and Furious 6 2013.
Ngunit sa halip na ibenta, nagpasya siya na i-auction ito sa pamamagitan ng Shop and Share, na inilunsad niya noong 2009 para suportahan ang mga biktima ng bagyo. Pumunta pa daw ito sa Amerika para hanapin lang ang kotse. Sa kalagitnaan naman ng COVID, hindi ikinagulat ng kanyang mga tagahanga ang balita tungkol sa pag-donate ni Angel ng kanyang 2015 Dodge Durango para bumili ng higit pang COVID-19 test kits. Pagkatapos ng lahat, hindi ito ang unang pagkakataon na nagbenta siya ng kotse para sa kawanggawa. Nagbukas din si Angel ng kanyang mga negosyo, tulad ng KTV Business, Fuel Up Bar and KTV noong 2010. Sigurong hindi lang ito ang mga negosyo ni Angel, ngunit hindi lang niya ito pinakita sa publiko. Sa pagiging well-loved actress, endorser, at maging bag designer, siguradong malaki ang kinita ni Angel Locsin sa lahat ng kanyang talento at hindi maikakailang husay. Ang kanyang panahon bilang isang artista ay hindi lamang nakakuha sa kanya ng isang reputasyon kundi pati na rin ng isang di umano'y malaki nitong net worth na humigit kumulang sa $20 million, o 1.1 billion pesos ayon sa ibang website. Si Angel ay napaka-in-demand na actress mula noon hanggang ngayon, hinahanap pa rin siya ng mga advertiser kahit ito ay pansamantalang iniwan ang showbiz. Ngayon si Angel ay pansamantalang iniwan ang show business. Sa kanyang verified Facebook page noong araw ng Pasko, December 2022, ibinahagi ni Angel ang isang video message tungkol sa tunay na diwa ng Pasko. Bahagi ito ng kampanya ng isang pharmaceutical company na kanyang iniendorso. Bukod sa namiss ng fans si Angel, hinahanap din nila ang aktres tuwing may mga bagyo sa bansa. Kilalang matulungin at mabilis kumilos ang actress tuwing may kalamidad o maging nitong pandemya. Ang kanyang mga tagahanga ay naghihintay sa kanyang muling pagbabalik sa telebisyon. Pareho lang mayaman ang dalawa, at marami na din silang mga naipundar sa loob ng maraming taon na kanilang pagtatrabaho sa Philippines show business. Ang video na ito ay for entertainment at hindi kinukumpara ang kanilang yaman kundi inaalam lang natin ang bunga ng kanilang pagsusumikap bilang mga artista. Kung mayroong mali o kulang sa mga nabanggit ay pwede nyo linawin sa comment section. Salamat.